Ito yung pinaka-mother house. Opo. So ito yung sinabi mo noon, nung unang usap natin, na kay Kuya Oliver talaga itong bahay. Opo. Oh. Siya po yung bunso. Kasi siya yung bunso. I see. So pasok ako ulit. Yan mga kababayan, kung matatanaw ninyo po. Mula rito, matatanaw ninyo yung bahay ni Kuya Oliver. Yan mga kababayan, yung bahay ni Kuya Oliver. Nandoon. Diba? Alam nyo po, maging ako man, may mga pinagdadaanan din na karaan. Pero gaya nga ng sinabi ko na kung saan ka nadapa, kung saan ka nagkamali, doon din tayo makakabangon. Opo, sir. Maging ako man, bawat mga bagay na dumadaan sa buhay ko, kung kailan tayo nagkakaroon ng malalaking problema at pagsubok, doon talaga natin maiisip, kailangan pala natin ang ating mga kapatid. Opo. Pag may mabigat na bubuhatin, wala ibang tutulong dyan. Opo, magkakapatid po, dapat nagtutulungan. Tama po kayo. Nagmamalasakitan, nagmamahalan. Sa kapatid po namin, hindi po namin iparamdam yun. Hindi nyo na iparamdam kay Kuya Oliver. So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning. At happy viewing sa lahat ng nandito mga kababayan. Mag-iingat po kayo, lalong-lalo na sa mga kagaya naming nasa biyahe. Kasi ayan, maulan na umaga sa atin lahat mga kababayan. Ayan, nakikita nyo. Nandito kami ngayon mga kababayan sa Osmeña Highway, patungong Pangasinan. Kaya mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan, no? At sa umagang ito mga kababayan, gumawa kami ng bagong page, another page po ng inyong lingkod, Team Daddy Frankie, legit po. Ayan. Kasi yung ginawa namin ni Sam is nagkaroon ng problema na wala na po siya, no? Kaya ito mga kababayan, paki-share po at paki-follow ang aming second page. Ayan po, Team Daddy Frankie legit. Ayan, ilalagay ko po diyan sa sa harap para paki-support po mga kababayan. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Nandito na po kami, galing ng Mandaluyong at hinatid namin si ate. Ano pangalan mo ulit ate? Sorry? Ansing po. Ansing! Ay nako, Daddy Frankie. Yan, ihatid namin si Nanay Ansing sa kanyang bahay, syempre dahil kinuha natin siya kahapon at ibabalik din natin siya ngayon para wala tayong magiging problema. Pero ate Ansing, pwede bang tumuloy kami sa bahay ninyo? Okay lang. Gusto ko rin kasi makilala yung pamilya, asawa, mga anak. Isa pa, gusto rin namin makita yung kalagayan ninyo. At gusto rin kitang makausap ng maayos. Okay lang po ba? So yun mga kababayan, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos dahil nakabalik tayo ng maayos at ligtas. At eto sa pagkakataong ito mga kababayan, atin kilalanin sino nga ba talaga, ano nga ba talaga sitwasyon, kalagayan ng mga kapatid ni Kuya Oliver. Yaman din lang po na sinamahan tayo ni Nanay Ansing sa pagamutan para sa update kay Kuya Oliver. Kakausapin din natin sila sa kanilang bahay, no? Para makita natin yung sitwasyon. So mga kababayan, baka may mga gusto kayong itanong dyan, gusto kayong malaman. Unti-unti po natin nakikilala ang buong pamilya, mga kapatid ni Kuya Oliver. Kaya comment lang po kayo dyan mga kababayan kung anong gusto nyo sabihin. Pero sana maging maayos ang lahat, no? Yan. So nandito po kasi ang Team Daddy Frankie para tumulong, para ayusin natin ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi na pagkakaunawan. Kaya nga po kakausapin natin si Nanay para ma-explain din nila yung side nila, masabi din nila yung gusto nilang sabihin kay Daddy Frankie. So andito na tayo mga kababayan, diretso tayo sa bahay nyo po, ano? Yan.
Iayos mo lang tong sasakyan, bro. Baba muna kami. And then, sumunod ka na lang, ha? Para sa crowd. Sige, ate, ikaw mauna para susundan ka namin. Sige, diretso lang tayo. Ay, sorry. Kuya JJ! Andiyan ka na pala. Kuya JJ, puntahan kita dyan mamaya, ha? Oo, punta ako dyan mamaya, ha? Okay. Ano sabi ng mga anak mo, ate, nung hindi ka nakauwi kagabi? Umiiyak po sila. Umiiyak yung anak mo. Opo. Dito po kayo. Tuloy po kayo sa... Ay, ito ang bahay nyo. Opo. Ayan. Ante, okay lang. Opo po kayo, sir. O, sige. Ah, dito pala kayo. Opo. Wala po yung asawa sa kanila. Wala asawa mo't anak. Ito po yung anak. Oo. Ilang taon na yan? Hello? Ano nangyari sa... Bless kay daddy. Oy, good morning. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit may sugat? Nakalimot po. Ay, Okay lang ako. Okay naman, no? Magkakahilira lang pala kayo magkakapatid dito. Yan mga kababayan, kung matatanaw ninyo po. Mula rito, matatanaw ninyo yung bahay ni Kuya Oliver. Yan mga kababayan, yung bahay ni Kuya Oliver. Nandoon. Diba? ikaw, ba't di ka nag-gusto? Tapos ito ang bahay ng isa sa kapatid. Nanay Isang. Tapos si JJ doon. Tapos yung sa unahan pa, yung isang kapatid. Ano po? Opo. Subalit 3 kapatid ang nandito. Opo. Yung panganay sa tabing kalsada, pangalawa si JJ at si Nanay Isang. And then si Kuya Oliver sa dulo. Opo. Saan naman ang bahay ng magulang nyo noon? Dito. Ay, ito yon. Ito yung pinaka-mother house. Opo. So, ito yung sinabi mo noon, nung unang usap natin, na kay Kuya Oliver talaga itong bahay. Opo. Oh. Siya po yung bunso. Kasi siya yung bunso. I see. So, pasok ako ulit. Ayan, yan ang mga anak nyo. Opo. Anak ko po. Ilan na anak nyo po? 3 po. Panganay, ilang taon? 11 po. Tapos sumunod ito. Opo. Tapos, maliliit pa nga talaga. Madungis nga po. Okay lang. Kasi wala ako. Oo. Maliliit pa talaga, no? Okay. Nay, okay lang. Idikit ko itong mic sa'yo. Para ano? Okay lang, paupuin muna yung mga bata doon. Para magandang usapan natin. Okay. Nay, idikit ko lang ito, Nay, ha? Sige po. Para kuha yung ano. Isa pa. Doon sa loob, check nyo nga kung pwede doon sa loob para mas maganda. Tignan nyo muna. Hindi, ikaw sabi. Hindi, okay lang. Okay lang. Ayan. So, walang nakikita ang tao si ate. Ate, pabuksan yung ilaw. Kung meron. Medyo madilim po kasi. Okay lang po. Yan, okay lang po. Yan, dapat. Sir, kunin niyo po yung tsinelas. Hindi, sige lang ate. Okay na yun. Okay. Nanay Isang, thank you, ha? Ansing po. Ay, Ansing. Nanay Ansing, thank you sa pagpapaunlak mo sa amin na unang-una, sinamahan nyo kami doon sa paggamutan para ma-update natin. Po, dapat ang magpasalamat, sir. Opo. Pero ako muna magpapasalamat syempre. Salamat talaga sa pakikipag-cooperate ninyo sa amin. Opo. At kasi gaya ng aking sinabi, kung hindi nyo kayo makipag-cooperate, talagang hindi rin namin kayang gawin yun. No? Pangalawa, salamat, pinaunlakan nyo kung nakapasok dito sa sa inyong bahay. No? Hindi pa rin pala tapos. Hindi pa po. Sobrang hirap nga naman talaga, no? May
Ay, butas-butas! Oo nga po, pati po sa kapilang kwarto, doon tumutulo po yun. Pag dumating po si kuya ko, di paano po yung pag Ang daming bituin, guys. Paano yun pag umuulan? tumutulo nga po. Tumutulo dito. Baha po dito. Bumabaha rin dito. Yan mga kababayan, ito po yung sinasabi ko na huwag po tayong mag-judge agad, huwag magsalita hanggat hindi natin nakikita. Although wala naman tayong sinisisi dito mga kababayan. Kumbaga, kaya nga po pumunta ako dito para makuha yung side ni nanay, makuha yung kanilang paliwanag, para makilala nyo rin po sila. No? Kaya unti-unti naging maayos, naging maliwanag po ang lahat. So, Nay, pwede bang kwentuhan mo rin kami mula simula, kwentuhan mo kami ng buhay-buhay ninyo rito at kung anong nararamdaman mo ngayon na eto, nasa pagamutan na si Kuya Oliver. Natutuwa po ako na nandun na po yung kapatid namin na ginagamot. Pero may space po sa puso ko na malungkot kasi malayo po na po siya. Pero dapat po sa kanya yun para po magamot po siya. So, syempre, 20 years nandyan lang siya sa likod. Tapos kahapon, pagdating natin doon sa ospital, nakita mo yung kapatid mo. Ano yung difference? Nandyan siya sa likod, tapos kahapon nung unang kita mo, anong unang naramdaman mo at anong unang naisip mo? Mas maganda po doon na alagaan po siya, nalilinisan ng maayos, kaysa po dyan noon, madumi. Ilang oras tayo naghintay doon, Nay? Siyempre, kinausap ka lahat ng mga doktor. Iba-iba ang doktor. Ilang doktor po ang kumausap sa inyo? 2 po. Yung isa po sa pangkalusugan, yung isa po para sa pag-iisip. Okay. So, ano yung pwede ba ikwento mo sa amin? Anong mga nakwento ng mga doktor sa iyong pagkakaalala? Yung doktor, kasi yung kuya ko po nilipat po sa isang building kasi daw po yung may nararamdaman po sa katawan. Sabi po ng doktor, meron po siyang almoranas, tapos nagtatay daw po siya ng tae ng tubig. Kaya po, nilipat po siya doon sa ibang building. Ngayon po, may gagawin pong ibang test para malaman pa po kung meron pa po siyang ibang infection sa tiyan. Kaya po, pinapirma po ako. Pinapirma kayo ng? Yung pahintulot na itest po nila para makita po nila yung loob ng tiyan kung meron pa pong ibang sakit. Yung unang tumawag kasi sa amin na ay nag-message sa akin at nung nakausap ko, parang may nabanggit sila sa akin na uupirahan daw. Wala ba sila nabanggit sa? Wala naman po. Ang sabi lang po, ititest po nila. Yung parang colonoscopy po. Yun. Colonoscopy? Opo. Yung, nabanggit nila yun sa'yo? Opo. Mayroon po yatang titignan sa loob ng bituka. Opo. Ganun po. Sa kalusugan naman, ano yung mga sinabi sa yung isang doktor? Yun nga po yung sa tiyan. Tapos yun pong sa doktor ng pag-iisip, tinanong ko po kung nag-i-improve po siya. Sabi po ng doktor, wala pa rin pong pagbabago. Tapos mas tinaasan pa daw po yung dosage ng gamot na binibigay sa kanya. Siyempre wala pang pagbabago yan, hindi pa talaga mapapansin kasi wala pa namang isang buwan doon sa pagamutan. Yun nga pong sabi ng doktor. Ano sabi? Wala, kasi matagal siyang daw nakakulong. Kung po, hindi pa makikita yung pagbabago. Akong naagapan. Paano pagkasabi na kung naagapan, hindi ganun kalala? So, ibig sabihin, nakita ng doktor na malalim na yung pinagdadaanan niya. So, ibig sabihin, nalapitan mo rin ba si Kuya Oliver? Opo, niyakap po nga po siya eh. Tapos? Kung pwede lang po, iuwi ko na. Kasi hindi po pwede. Hindi pwede. Nung niyakap mo siya, anong reaksyon ni Kuya Oliver? Tignan po niya ako.
Tapos humihingi po siya ng saging kasi po nagtatay siya. So alam niya na ang gamot sa pagtatay is saging. Opo. Ano sinabi mo nung... May dala naman po akong saging. Binigay ko na lang po sa kanya. Okay. Na sa tingin mo, nakilala ka rin kaya ni Kuya Oliver? Tinitignan po niya ako, pero parang hindi pa po niya ako nakilala. Sa palagay ko, ate, nung nakita ka niya, sa point na tinitignan ka niya, nandito sa isip niya yun. Alam niya na kapatid niya yun nandoon. Siguro nga po, tinitignan niya po ako eh. Hindi lang niya masabi pangalan mo, I think hindi lang niya ma-express or mailabas yung gusto niyang sabihin dahil meron siyang pinagdadaanan. Nga po, siguro po ganun. Pero I'm sure, pag uwi niya, pag galing niya, alam niya kung sino yung mga taong tumutulong at gumagabay sa kanya. Ano po siguro. Kaya yun ang sinasabi ko po sa inyo na kailangan iparamdam natin kay Kuya Oliver yung suporta po. Opo, importante po yun. Isa yon sa makakatulong para mas mabilis siyang gumaling, no? Opo. At saka pangalawa ay napakalaking maitutulong sa atin kay Kuya Oliver yung panalangin. Opo. Yung ipag-pray natin siya. No? Opo. So, hindi ka ba napagod sa biyahe natin mula kahapon hanggang Hindi ngayon? naman po kasi mabilis po ang biyahe. Tapos, nakatulog ka naman doon sa tinulugan nyo. Opo, okay lang po. Kumusta naman ang tulog? Ayos naman po. Okay. Kumusta naman ang buhay-buhay ninyo dito? Pwede ba magkwento ka rin sa amin po? Ayos naman po. Minsan masaya, minsan po pag walang pera malungkot. Pero okay lang po. Kasama po sa buhay yun. Pero ayos na po sana eh. Yung pong nangyari sa kapatid namin, malaking pagsubok po sa pamilya namin yun. Yun po yung talagang malaking pagsubok sa pamilya namin, sir. Mabigat sa loob namin yung nangyari sa kapatid namin. Pero wala po kaming magawa. Kasi nga, yun nga po, kulang po kami sa kaalaman, pinansyal, para may pagamot po yung kapatid namin. Aminado naman po kami, malaki po yung pagkukulang namin sa kapatid namin. Hindi po namin may paramdam yung pagmamahal namin sa kanya. May panahon pa naman, ate. Lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, nangyari sa atin tong mga ganito, hindi ibig sabihin na italo na tayo. Sana po may panahon pa po, no? Yes. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi nila, kung saan ka nadapa at kung saan ka nagkamali, doon din dapat tayo hugot ng lakas. Opo. Para bumawi, para itama yung mga bagay-bagay na nagkamali. Opo. Diba? Kung nagkamali kayo, dahil gaya ng sinabi mo, alam mong malaki ang iyong pagkukulang about sa inyong kapatid sa pagkakulong ni Kuya Oliver na ilang taon. Ngayon na umpisahan natin at na open-minded tayo na mali pala yung ginawa natin. Opo, mali po. May talaga. paraan pala. So dito rin tayo magsisimula Opo. para bumangon, bumawi kay Kuya Oliver. Opo. Diba? Kayo lang din po ang mga kagawa nun. Paano gumaan yung nararamdaman natin, yung pagkakamali natin. Tayo lang din sarili natin. Opo. Kaysa sa sarili. Opo. Alam niyo po, maging ako man, may mga pinagdadaanan din nakaraan. Pero gaya nga ng sinabi ko na kung saan ka nadapa, kung saan ka nagkamali, doon din tayo makakabangon. Opo, sir. Maging ako man, bawat mga bagay na dumadaan sa buhay ko, kung kailan tayo nagkakaroon ng malalaking problema at pagsubok, doon talaga natin maiisip, kailangan pala natin ang ating mga kapatid. Opo.
Pag may mabigat na bubuhatin, wala ibang tutulong dyan. Opo, magkakapatid po, yung dapat nagtutulungan, Tama po kayo. nagmamalasakitan, nagmamahalan. Sa kapatid po namin, hindi po namin iparamdam yun. Hindi nyo na iparamdam kay Kuya Oliver. Bakit mo nasabi? Kumbaga, nagkulang po kami. Nagkulang. Opo, aminado naman po ako doon. Salamat. Bakit mo nasabi na, bakit ngayon mo naramdaman? Bakit Siguro ngayon po, mo lang naisip hindi na, naman po siya animal, hayop na dapat ikulong. Pero yun lang naman po kasi ang alam namin na paraan na baka po, inisip po namin, baka makasakit po siya ng iba, pananagutan po namin, baka po masaktan niya po kami. Kaya yun lang po ang alam namin na solusyon. Saka po yung nanay po namin ang nagdesisyon noon. Kasi po noon sinasaktan niya po yung nanay namin. Pag wala siyang mahinging pera. Siyempre, sasaktan naman po kami noon. Ganun po, yun po ang totoo. pero ngayon naging malinaw na may paraan pa pala. Opo. Maraming way Opo. para Kayo po matulog. yung way na yun na pinadala ng Diyos. Si God po ang unang dahilan, no? Opo. Ang Sana way. po marami pa po kayong matulungan, sir. Na kagaya ng kapatid ko. Kasi mahirap pong magkaroon ng kapatid, kapamilya na ganyan yung kaso niya. Maano po sa loob, mabigat na magkaroon ng ganyan. Hindi po namin kagustuhan na magkaganyan yung kapatid namin. Masakit din po sa loob namin ang nangyari sa kanya, pero wala po kaming magawa. Buti po dumating po kayo, sir. Pero dahil sinabi ko kay nanay na magbibigay ako, after ng biyahe namin, magbibigay ako ng pang-allowance nila. Nay, siguro naman hindi ganoong kalaki yan. Nay, magbibigay akong 10,000 para Ay, mapalitan salamat na yan, po. butas-butas na yan. Kasya na po yan. Kasya na. Hindi ko po alam, sir. Kasya na yan, Nay. 10,000, bili ka lang ng Magbabayad year. pa po akong utang ko. Ha? 5,000 po. 5,000 pa yung utang mo. Opo. Bakit ka nagkautang 5,000? Pero matagal pong walang trabaho yung kasama ko. Pero sa ngayon, Nay, ang gusto ko, kasi kawawa, kayo dito pag tag-ulan, Oo nga kawawa po, yung mga anak mo. baba po dito. Bumaba dito. Para unahin natin to na yung palitan yung bubong, yung mga butas-butas para wala, pag humiga ka dito, hindi mo nakikita yung langit. Tulong nga. Bibigay ako 10,000, Nay, ha? Salamat po, sir. Yan. Nay, ay na kamay mo. 1, 2,